dito naman sa CDI, DC CDI tayo ngayon. Ibig sabihin, ang source natin, manggagaling siya sa battery. Dito, sa baba. Ito yung negative niya. Ito yung positive ng pulsar niya sa taas. Ito naman yung ignition coil niya. Kaya ang source niya ngayon is galing sa battery. Ngayon, paano siya, nagagamit ko to sa mga naka-primary na motor, naka-stator drive na motor, kasi mayroon pala siyang regulator sa loob. Ito, tsaka ito. Meron siyang regulator, kaya nagagamit natin siya kahit ang source niya na ang unit natin is DC CDI, ang source ng power natin is AC source ng power, AC positive. Pwedeng gagamitan natin siya ng DC CDI, kagana yung motor. Huwag nyo lang gagawin na ang CDI natin is AC CDI, gagamitin natin siyang, ang source ng power natin is DC CDI. Puputok po yung kapasitor niya. Malakas po ang putok niya kasi malaki ang kapasitor nito. Yan yung puputok sa kanya yung kapasitor. Kapag nagkamali kayo ng input na positive, na ang kinabit yung positive ay DC, na AC naman yung CDI nyo. Kaya sana klaro yun. Kaya ngayon, apat lang naman ang terminal ng CDI natin, kaya DC siya. Kapag nasobrahan to sa 4, 5 na 6, 7, pag sobra siya sa 4, AC automatic yun. Pero kapag naka-upright siya, DC lahat ng upright, walang AC doon. Dito lang kayo mamimili kung AC ba siya o DC ba siya kapag ganito ang sakit niya. Naka-horizontal yung sakit niya, hindi siya naka-upright. Kaya mamimili kayo dito kapag sobra siya sa 4, ibig sabihin nun, AC na kaagad yun. Kapag 4 lang siya, DC lang siya. No, kaya paano pag-check nito? Alam niyo na kung paano pag-check nito? At mayroon tayong video niyan kung paano pag-check niyan. Ngayon, doon sa software natin, meron tayong diagram doon kung paano tayo bumuo ng CDI. Paano tayo mag-assemble ng CDI at paano tayo mag-DIY ng CDI. Ngayon, ito, madali lang naman itong ma-repair kung may power na pumapasok dito at lumalabas dito sa transformer niya. At kung may power na pumapasok dito sa kapasitor niya, itong kapasitor niya. Malalaman mo to kapag sira siya, kapag lumulobo yung kapasitor niya. At malalaman mo tong transformer niya na sira to kapag wala siyang continuity sa bawat dulo niya. Malalaman mo to lahat. Pati to. Malalaman mo rin to kung ang dulo nito sira sa resistance naman itong dalawang terminal niya. Dito sa transistor natin, malalaman natin ito sa resistance lang din. Kapasitor sa resistance lang din, malalaman natin kung buo siya. RR natin, malalaman din natin sa resistance lang din. Malalaman natin siya. Kapasitor, lalo na. Malalaman natin siya kung buo siya. Tapos yung negative niya, positive niya, sa kanya lang ito negative, positive para ma-check natin to kung sinong sira sa kanya. Kung anong papalitan natin sa unit na to. Ganon din dito. Kaya nare-repair siya lalo lang sa mga mamahaling CDI. Mare-repair yun kung ang gel type naman siya. Pero kapag yung hard cover siya, hindi nyo na mahirapan kayo magtanggal ng hard cover kasi wala kayong dissolver. Yung chemical na pang-dissolve sa kanya. Kaya kung imano-mano nyo yun, kikiskisin nyo yun, habang kinikiskis nyo yun, matatamaan nyo na itong mga board niya. Kaya masisira nyo na yun. Nakadesign yun para hindi nyo nagalawin. At naka-design yun para magiging disposable na yung CDI nila at para bumili ka na panibagong CDI at hindi ka na mag-repair ng CDI. Pero sa ngayon, ito, practical to na hindi mo na kailangan repairin kasi sa supplier natin, mura na lang to. Ang puhunan nito sa supplier natin ay naghahalaga lang ng 50 to 150 ang range ng price nito sa wholesale. Ang bintahan naman ngayon nito sa SRP natin is 250 to 500. Yung range naman ng bintahan niya. Kaya hindi na siya practical kung magre-repair ka. Ang practical sa pag-repair ng CDI ngayon, kung nagre-range ang CDI natin ng 4,000, 6,000, yun yung range na hanggang 9,000. Yun yung range na kung may chance pa ba siyang i-repair natin kasi mataas na yung figure ng price niya. Dito, nasa sa inyo kung magre-repair kayo pero di na practical mag-repair nito kasi mababa na lang punan ngayon sa mga imitation na mga CDI. Pwede rin kayong gumawa sariling CDI nyo
para makapag-repair kayo kung mamahalin yung CDI ng motor ng customer natin. Pwede kayong gumawa ng sarili niyong CDI or pwede kayong mag-improvise ng kahit anong klaseng CDI para sa customer natin. Ito yung struktura ng DC-CDI natin, di ba? Ang DC-CDI natin, 4-pin lang siya. Andito sa slot na to, positive ng pulser manggagaling. Papasok dito. Sa slot naman dito, negative source, papasok naman dito, yung negative. Dito naman, magagaling siya sa ACC, sa battery drive. Hindi siya sa stator drive manggagaling, papasok naman siya ngayon dito as positive. Source ng power niya dito is positive, negative naman to. Dito ang output niya. Ito yung output na ignition coil, positive din naman siya. Kaya ito lang titignan yung tatlo. Itong pulser, negative, positive, DC. Kung kompleto yan, kung walang lumabas dito, sira yung DC CDI natin. Pwede mo i-convert to. Kung sira yung battery mo, pwede mo siyang lagyan dito ng yellow wire ng regulator natin. Ikabit nyo yan dyan. Aandar pa rin yung motor natin kahit wala kang battery. Kaya yun yung na-discover natin na noong ko pa na-discover yan, yun yung nakikita natin na kaya pala nung pagtanggal natin ng cover na to, mayroon siyang regulator sa loob. Kasi yung regulator na nandun sa loob, pwede mag-convert ng AC to DC yun. Kaya yung sabihin, nakukaya niya i-convert na kahit sa stator drive yung source ng power mo, ma-process pa rin niya dito as DC. Nakukonvert na sa regulator niya.